pagkain, trivia, inaabangan, kultura, at iba pang makikita. Patikim Probinsya. Dinarayo ng mga art lover ang isang kainan sa Angono dahil bukod sa masasarap na pagkain, bida rin dito ang nagagandahang artworks na gawa mismo ng mga local artists ng Angono. Si Jenica Cruz may patikim. Angono na Art Capital of the Philippines. Alam nyo ba, dito sa Balaw-Balaw Restaurant ay matitikman dito ang pagkain Pinoy at makikita din dito ang iba't ibang likhang kamay tulad ng sculpture at paintings. Pero bago natin silipin ang kainan, alamin natin ang dahilan kung bakit paboritong kainin ng mga taga-Angono ang balaw-balaw. Balaw-balaw kasi ang balaw-balaw yun yung burong hipon. Delicacy siya, tsaka staple food ng taga-Angono. Kasi malapit kami sa Laguna Lake, tapos kada bahay dito gumagawa ng burong hipon. Pag hipon na may kanin, tas binuro. Kasi pag walang ulam ang mga taga-Angono, mainit na kanin, tsaka yun lang, okay na. Tas, o kaya, ang ulam nila ayungin, tilapia, yun ang pinaka-side dish. Bukod sa bestseller nilang balaw-balaw o burong hipon, dinarayo rin ito dahil sa mga naggagandahang artwork na bubungad sa iyo rito. Aakalain mo talagang nasa art museum ka dahil sa pagpas mo pa lang, makikita mo na ang makukulay at naggagandahang paintings na gawa ng mga taga-Angono. Ayon kay Andre Vocalan, ang may-ari ng nasabing kainan, isa ito sa mga nakikita nilang paraan upang makatulong at ma-promote ang likha ng mga aspiring at young artists ng Angono. Ang Balaw-Balaw Restaurant and Art Gallery ay minana pa ni Andre mula sa kanyang ama na isa ring artist ng Angono. At iisa ang kanilang layunin, ang ipamalas at ipagmalaki ang sariling atin. Bale, ang business naman kasi namin tukol sa mga cultural, yung mga ninunong pagkain. So, wag nating kalilimutan yung mga sinaunang pagkain na i-revive natin at buhayin natin ngayon. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Jenica Cruz, humahataw! Isang mag-ama sa Daet, Camarines Norte ang nangangamba sa tuwing umuulan dahil sira-sira ang dingding ng kanilang bahay kubo. Dahil MCGI Cares, ang kanilang alalahanin ay tinuguna ng Members Church of God International. Ang kanilang kwento ibabalita ni Ninya Armilio. Gastos po ni Papa hindi po talaga sapat. Minsan po naiiyak na lang din po ako kasi wala po akong maibigay. Pag sinasabi ko sa kanya na, Pa, wala pa tayong ganito, wala pa tayong ganyan, minsan po naiiyak na lang din po siya. Si Elena ang anak, ngunit siya ngayon ang nag-aalaga sa kanyang tatay. Ito ay paraan ni Elena ng pagtanaw ng utang na loob kay Tatay Vicente. Mahal ko po. Kasi simula po nung bata ako, siya po yung laging nandyan para sa akin. Parang kabayaran ko lang po yun sa kanya nung mga time na inalagaan niya ako. Magkahalong saya at sakit sa damdamin ang nadarama ni Elena sa tuwing nakikita ang kanyang itay dahil nakaratay sa banig ng karamdaman si Tatay Vicente. Sa madalas na pagkakataon, hindi nakaiinom ng gamot ang matanda. Yun pong time na siya po mismo nasabi siya na
mainom na daw po siya ng gamot. Tapos sabi ko pa, wala ka pang gamot, ubos na yung gamot mo, di pa tayo makapa-check up kasi wala pa tayong pera, wala tayong pamasahe papunta doon. Mahirap po kasi po gusto po namin gumaling siya pero wala naman po kaming sapat na pera para maipagamot siya. Dagdag pa sa alalahanin ni Elena, kapag umuulan ay baka magkasakit si tatay dahil malamig at nababasa sila. Palibhasa, ang higaan ni Tatay Vicente ay halos katabi ng butas-butas na dingding ng kanilang bahay na maliit. Pag maulan po, nasa gilid lang po kami. Nasa kabilang side lang po kami ng bahay. Hindi po kami makapunta dun sa may kabilang side kasi po malakas ang tulo tsaka naampiyas po. Minsan nga po sa pagkain, kapos din po kami. Kaya hindi po namin maipaayos yung bahay. Kasi po stroke na nga po siya, mahirap po pag nagkasakit pa po ulit siya. Baka po sa sunod na pagkakasakit niya, baka po di nakayanin ng katawan niya. Naisa na ni Elena na magkaroon ng pirming hanap buhay. Nang sa gayon ay may tiyak na pagkukunan ng pantustos sa mga pangangailangan ni Tatay Vicente maging ng kanyang pamilya. Ang tanging pag-asa ni Elena ay ang habag ng Diyos. Nalaman ng Members Church of God International ang kalagayan ni Elena, kaya't hindi pinalampas pa ang pagkakataong makagawa ng mabuti sa kapwa dahil MCGI Cares. Ang regalo ng MCGI, pagpapaayos ng kanilang tirahan. Maraming salamat po sa tulong ninyo. Tsaka kung hindi po dahil sa mga kapatid ninyo, hindi po kami magkakaroon ng ganitong matitirhan. Maraming salamat po. Nabiyayaan din si Elena ng puhunan sa pagtitinda. Bukod dyan ay regular ding pinapacheck up si Tatay Vicente sa MCGI Digital Clinic. Natutunan ng Members Church of God International ang magdalang habag sa mga nangangailangan dahil ang bilin ng Biblia, ang naaawa sa dukha ay nagpapautang sa Panginoon at ang kanyang mabuting gawa ay babayaran sa kanya uli. Sa awa at tulong ng Panginoon ay magpapatuloy ang MCGI sa gawang mabuting kanilang pinasimulan at ang bawat pagkakataon na ang awa ay malaki pa ng paggawa ay laging ipagpapasalamat sa Diyos ng MCGI. Salamat sa Diyos sa patuloy na pagkakaloob niya ng pagkakataon sa MCGI upang makatulong sa ating mga kapwa-taong nangangailangan. At lala muli tayong nag-aanyaya sa ating mga kababayan sa nagpapatuloy na mass indoctrination ng MCGI tuwing alas 7 ng gabi sa ating MCGI social media accounts. Patuloy din po namin kayong inaanyayahan na makiisa sa Global Prayer for Humanity tuwing Lunes hanggang Biyernes alas 9:30 po yan ng gabi. Ito po ay nakastream ng live sa lahat ng social media accounts na Members Church of God International. Bukas po ito sa lahat, anuman ang inyong relihiyon o lahi. Mga kasangbahay, kung meron po kayong balitang hindi ninyo napanood o kaya ay may nais kayong muling panoorin sa Hataw Balita Pilipinas, bisitahin lamang po ang aming mga official social media account. I-like at i-follow ang UNTV News and Rescue Facebook account at i-click ang subscribe button sa UNTV News and Rescue YouTube channel. Mapapanood nyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na ang iba pang videos ng nag-iisang public service channel. Subaybayan din po ang 24/7 live streaming ng mga programa ng UNTV sa UNTV News and Rescue YouTube channel. Kaya subscribe, like, and share.
At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Roma Kapitulo 14 talatang 4. Sino kang humahatol sa alila ng iba? Sa kanyang sariling Panginoon ay natatayo siya o nabubuwal? Oo, patatayuin siya sapagkat makapangyarihan ng Panginoon na siya'y maitayo. At yan po ang mga humahataw na balita ngayong umaga ng Huwebes, ika-9 sa buwan ng Disyembre 2021. Sa ngalan ng lahat na bumubuo ng UNTV News and Rescue at ng UNTV Radyo La Verdad 1350, ng ating mga correspondent mula Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po, si Lalaine Moreno. Ako naman po ang inyong amigo Sherwin Kulubong at dito sa UNTV at UNTV Radyo La Verdad 1350. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. At lagi po sana nating tandaan, sa panahon ng pandemya, Diyos ang ating pag-asa. Hanggang bukas kung loloobin po ng Panginoon. Maraming salamat po.